Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa mga requirements pag mag-apply ng passport sa DFA or Department of Foreign Affairs, particularly na po para sa mga walang birth certificate. Ang guide din po na ito is applicable para sa lahat ng applicants, whether new applicant or for renewal na lamang. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So ano-ano nga ba ang mga requirements na hinahanap ng DFA kapag walang birth certificate ang applicant? So ipapakita ko po muna sa inyo ang pinagbasihan ng guide na ito. Actually, based on personal experience po ito dahil sinamahan ko po kamakailan lang ang aking father sa pagkuha ng passport niya. So DFA po mismo ang nagbigay ng maliit na papel na ito kung saan nakalista ang mga additional requirements na hinanap sa kanya since wala din po siyang birth certificate. So number 1 requirement po is yung Certificate of No Birth Record mula sa Philippine Statistics Authority or PSA. Punta lang po kayo sa PSA para kumuha nitong certificate. Number 2 requirement naman po is yung affidavit of two disinterested persons attesting to the identity of applicant. Minsan tinatawag din po ito ng mga abogado na affidavit of fact of birth. So huwag po kayong mag-alala kapag iba yung title na makikita sa affidavit na ginawa ng abogado. As long as yung content po ng affidavit is regarding sa identity at birth ng applicant, then okay na po yan. Then last requirement po is yung photocopy ng valid ID ng two disinterested persons na pumirma sa affidavit. To be safe po, wag po ninyong gamitin yung BIR Tax Identification ID or yung TIN ID dahil based on personal experience, hindi po tinanggap sa DFA nung nag-transact kami ng father ko. So kahit isang ID lang po yung hahanapin, mas maganda na magdala kayo ng extra ID just in case na may hindi sila tanggapin. Then take note din po na yung mga requirements na ito applies only if the applicant is born on or before 1950. Kasi sabi nila, correct me if I'm wrong, nasunog na daw ang mga records ng mga taong ito at wala nang way para ma-retrieve pa kahit pumunta sa National Archive. So kapag yung applicant naman ay pinanganak ng 1951 pataas, wala po talaga silang choice kundi ang kumuha ng birth certificate sa PSA. Then again po, applicable po itong mga requirements sa lahat ng applicants, whether new applicant man or for renewal na lamang. Then since additional requirements lang po ang mga ito para sa mga walang birth certificate, syempre wag din pong kalimutang dalhin ang mga other requirements like printed copy ng online application form, printed copy ng electronic receipt, photocopy ng valid ID ng applicant mismo, marriage contract kapag female yung applicant na ginagamit yung apelyido ng husband, affidavit of loss kapag yung passport ay stolen or nawala, at special power of attorney or SPA mula sa mga magulang ng applicant kapag yung applicant ay minor at sasamahan lamang ng guardian or relative nito. So hanggang dito na lang po. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli po.